Nung nakaraang chapter ay parehong nasa sukdulan na ang dalawang boksingero. Dinaw ni Rosario si Mashiba sa pamamagitan ng isang perfect counter, ngunit bumawi si Mashiba ng isang chopping right. Hajime no Ippo, 1477, limit line. Walang sinayang na oras ang dalawa at nagpalitan agad ng mga suntok, isang dual exchange, talsikan ang dugo sa ring. Ramdam ito ng parehong boksingero at napaatras sila sa impact. Na tila ba hindi na nila kayang umilag sa mga suntok dahil sa sobrang kapag-uran. At nung nakabawi ulit sila ng balanse, ay sumugod na naman ang mga ito upang magbato ng mga suntok. Isang left hook kay Mashiba na tumama ng direkta. Bumawi naman si Rosario ng uppercut, napaangat ang ulo ng challenger, at isa na namang dual exchange ang nangyari sa pagitan. Grabe ang palitan nila ng suntok. Wala ba sila planong umilag? Baka sadyang matigas lang ang mga ulo nila. Hindi na nila talaga kayang umilag. Ang parehong boksingero ay nasa limit na. Palakasan na ng loob ito. Kung sino ang unang bibigay ay talo, wika nila Aoki at Itadaki. Tapusin mo na yan, Mashiba, hiyaw ni Sendo sa ringside. At sumigaw si Ippo, lahat tayo, bigyan natin ng lakas si Mashiba. Ang mga supporters ni Mashiba ay chinicheer ang pangalan niya at rinig ito sa buong stadium. Ma-shi-ba! Ma-shi-ba! Naririnig mo ba sila? Wika ng coach ni Mashiba. Para silang nagpapatong-patong ng mga bato upang markahan ang kanilang puntod. At dumadagundong ang bawat palitan ng suntok. Sino ang unang bibigay? Hanggang saan ito aabot? Gaano kalayo? Nalampasan na nila ang kanilang limitasyon, ngunit hanggang saan pa nila ito kayang sagadin. At isang dual exchange na naman ang naganap. Ang init ng ring parang impyerno. Para ba itong apoy na sinusunog ang kanilang fighting spirit, o di kaya ito ang init ng kanilang determinasyon? Pero kung ganitong suntukan ang nangyayari, siguradong may babaksak. Ang araw ng paghuhukom, at isang malakas na dagundong ang narinig, matapos ang isa pang dual exchange, ngunit sa pagkakataong ito ay natulala ang mga manonood. Unang bumigay at natumba ang champion habang bumabato pa ng mga suntok si Mashiba. Hiyawan ang mga manonood sa nangyari habang papunta ng neutral corner si Mashiba. Napayakap si Ippo kay Kumi sa nangyari. Habang nagsi-celebrate ang mga supporters ni Mashiba sa pagkakadown ng champion, makakatayo pa ba si Rosario? Grabe. Nakakagalaw ka pa? Pagod na ang mga kamay ko. Pero ayos lang. Hindi na mahalaga kung mapurol na ang aking espada. Ipapaluko na lang ito sa mukha mo ng paulit-ulit. Ngunit sa gitna ng laban ay napalingon sa ringside si Mashiba. Nahuli niya si Ippo na nakayakap kay Kumi. Ito na ang sinasabi ko nung mga nakaraang chapter na wag papahuli sila Ippo at Kumi. Mukhang si Ippo pa ang magiging rason sa pagkatalo ni Mashiba kung sakaling lumabas ito ng ring upang pigilan ang ginagawa nila. Break next week kaya wala munang chapter na kasunod.